kapuso, unti-unti na pong kinakain ng matinding kahirapan ang kabuhayan ng mga tigalalawigan ng Zamboanga del Norte. Pero ang mas nakakabagbag sa amin nang bumiyahe po kami ron, ang GMA News and Public Affairs ay ito. Pati yata ang pag-asa ng mga mamamayan na uubos na rin. Sa kauna-una ang pagkakataon, kinulang po ng space o ng lugar dun sa notebook yung mga salitang isinulat para po lubos na may parating ng isang tagaroon ang kanyang kawalan na ng tiwala at pag-asa sa ating pamahalaan. Narito po ang biyaheng totoo ni Cara David. Ang probinsya ng Zamboanga del Norte ang isa sa pinakamalapit sa puso ng ating bayaning si Dr. Jose Rizal. Dito sa dapitan kung saan siya ipinatapo ng mga Kastila, na naginip si Rizal ng isang lipunang may pagpapahalaga para sa isa't isa. Nagtayo siya ng klinik para sa mga may sakit, eskwelahan para sa kabataan, kabuhayan para sa lahat. Pero makalipas ang mahigit 100 taon, panaginip pa rin ang lipunang pinangarap ni Rizal. Oo, buhay na buhay ang turismo rito. Pero maraming lugar ang halos di na nasisikatan ng pag-asa. Sa daan pa lang, hindi na kailangang sabihin na ito ang pinakamahirap na bayan sa buong Pilipinas. Kulang daw ang budget ng lokal na pamahalaan para pagtuunan ng pansin ang mga kalsada ng Siayan. Yung kalsada na ginawa yan last 2 years ago. No? Pero, siyempre, sa layo, hindi namin ma-maintain talaga ng gusto kasi it worth million eh. Dahil mataas na ang tubig at maputik, napilitan akong sumakay ng traktora para lang makatawid patungo sa pinakamahirap na barangay sa bansa. So, dito natitigil yung traktora kasi ito, barangay Makasing pa to. Yung nasa kabila, yun na yung barangay Pangi. Pero kailangan dumaan tayo dun sa hanging bridge na yan. Walang ibang daan mula dito sa barangay Makasing papunta dun sa Pangi. Bulubundukin ang malaking bahagi ng Siayan. Walang maayos na kalsada, kaya walang maibabang produkto, kaya walang kabuhayan ang mga tao. 97.5 of the people ay hindi nakakakuha ng 150 pesos a day. Masanay na ako na talagang mahirap dito. Kasi walang ibang employee dito eh, yung munisipyo lang. Pagkatapos ng 3 oras sa motorsiklo at 1 oras na lakaran, narating din namin ang barangay Pangi. Tao po! Gandang araw po, Tay. Ang daming mais! Isang tumpok ng mais ang bumungad sa akin sa bahay ni Mang Genaro Mino. Sa layo ng Pangi sa Kabayanan, lugi pa raw sila kung ibababa sa bayan ng mais. Pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay nila. Ang problema, dahil sa labis na pagkakainin, nawalan na ng sustansya ang lupa. Bakit hindi niyo na po binibenta yung produkto ninyo? Mga baligya na minis magabot. Walang malikani ni Gonsa konsumo. Kung sa buong probinsya ng Zamboanga del Norte, 3 sa kada 5 residente ay mahirap. Dito sa barangay Pangi, 99% ng mga residente nabubuhay sa ilalim ng poverty threshold.
3 sa kada 4 o 75% ng mga residente dito kumikita lang ng 2,000 piso kada taon o 6 na piso kada araw. Kaya ang mga anak ni Mang Genaro, walang ibang alam kainin kundi mais, saging at kamoting kahoy. Ni minsan, di pa sila nakatikim ng isda, karne o kahit kanin. Kung ganitong klaseng kahirapan ang iyong kinagisnan, ano kaya ang hihilingin mo sa susunod na Pangulo? Tinanong ko si Mang Genaro, pero nagulat ako sa kanyang sagot. Kung may hihingin po kayo sa gobyerno, ano po yun? Wala ko mga kung maulang ko kumahay sa gobyerno ko. Kasi? Kumahay sa gobyerno, kung maulang ko kumahay sa gobyerno rin. Hindi mo ko siyang isulat ang mga mithihin sa dala kong notebook, pero tumanggi si Mang Genaro. Matagal na raw siyang nawalan ng pag-asa sa gobyerno. Ipinasa niya ang notebook sa pamangkin. Baka sila, di pa raw nawawalan ng pag-asa. Umaasa pa po ba kayo na matutulungan pa kayo ng gobyerno o hindi na po? Hindi ko sila maliin na mo sa untaman. Kung maliin po sila, sana matay sila sa mga bukid. Mahirap mabuhay ng walang pagkain. Mahirap ang buhay pag walang pera. Pero paano ka mabubuhay kung nawalan ka na ng pag-asa? Iniwan ko si Mang Genaro na mabigat ang loob. Sa layo nila sa syudad, tila dilang gobyerno ang nakalimot sa kanila. Maging sila, kinalimutan ng may magagawa pa para sa kanila ang gobyerno. Ako po si Cara David at ito ang aking biyaheng totoo.